Nakataas na rin ang red alert status sa lalawigan ng Cebu. Bilang paghahanda po yan sa bagyong Tino. At makibalita tayo roon live sa frontline ng balitang yan si One News correspondent Dale Israel. Dale, sa mga oras na ito, nararamdaman nyo na ba dyan ang bagyo? May hapon, Ruth. Kaninang umaga pa, umuulan na dito sa Cebu. Pero wala namang pagbugso ng hangin dito sa Cebu sa ngayon. Bilang pag-iingat nga sa parating na bagyo, suspendido na ang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan ng Cebu sa ngayon, November 3. At mananatili ito hanggang maglabas ng bagong abiso ang pamahalaang panlalawigan. Nilabas ang kautusan ni Governor Pamela Baricuatro matapos ang forecast ng pag-asa na tatahakin ng severe tropical storm Tino ang Cebu area. Inasahang magdudulot ito ng malalakas na hangin, malalakas na pagulan at posibleng storm surge. Kasama sa suspensyon ng lahat ng antas ng paralan, pampubliko man o pribado, tansyang sa loob ng 24 hanggang 48 hours, direktang tatama sa lalawigan ang bagyo, partikular na sa Northern Cebu, ang lugar na lubrang nasira ng malakas na lindol noong Setyembre 30. Sa Bugo City, Ruth, isinagawa ang preemptive evacuation ayon sa Public Information Office. Ang mga nasa 10 cities at 10 communities ay nilipat na sa mas ligtas na lugar tulad ng Bugo Sports Complex at mga paralan na may isang palapag lamang. Ang ilan naman sa kanila ay pinayuhan na makisilong muna sa mga kapitbahay na may matitibay na bahay. Itinaas na rin ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang alert status sa red alert na nangungulugang full activation ng lahat emergency operation centers at response clusters. Inatasan din ng lahat ang local government units na magpatupad ng heightened preparedness at agarang isagawa ang preemptive evacuation lalo na sa mga lugar na may baha at landslide. Kaninang umaga ay may rekoreda din o public announcement sa mga barangay dito sa Cebu City na naglilibot sa mga bahay-bahay upang ipaalala na may paparating na bagyo at kailangang lumikas na yung malalapit sa baybayin at mga sapa. Samantala sa lalawigan ng Bohol naman, pinag-utos din ni Governor Erico Aumentado ang suspensyon sa lahat ng antas ng pampubliko man o pribadong paralan. Inatasan din ng gobernador ang mga DepEd district supervisors na ihanda ang mga paralan para posibleng gawing evacuation centers kung kakailanganin. Idiniklara ang Special Non-Working Day or Special Non-Working Holiday ngayon sa Bohol bilang pagdiriwang sa Carlos P. Garcia Day, ngunit kailangan pumasok pa rin sa mga tanggapan may kinalaman sa basic health at emergency services. Ruth? Yan po ang ulat ni Dale Israel mula sa Cebu. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.